Mga kasama, Medca Manila, oras sa buong kapuluan, alas 6:21 na po ng gabi. Bago tayo magpatuloy, bigyan daan ko lamang magipugnayan tayo dyan sa Commission Elections sa COMELEC. Abay, kasama na po natin live. Nasa linya na po si Attorney John Rex Laudianco. Siya po ang COMELEC spokesperson. Attorney, magandang gabi po. Live ka na po ngayon sa DZXL News. Kasama niyo si Radyo Manelmar. Kumusta na po kayo, Attorney Rex? Magandang gabi po, Sir Amar, sa lahat po ng taga-subaybay ng DZXL News Express. Good evening po. Good evening din po. Ilang issue lamang lilinawin namin. Lalo na dito sa unang-una, usapin muna dito sa nakatakda namang special election para naman sa pagkakongresista. Diyan po naman sa ikalawang distrito po ng Antipolo City. Mangyayari po yan sa March 14. All systems go na po. Ang COMELEC ba dyan, Attorney Rex? Tama po, at natapos na po kanina ang pag-imprenta ng lahat ng balotang gagamitin. Almost 270,000 na balota po ang ating na-imprenta dyan. Manual elections po ang inyong halalan sa 2nd District ng Antipolo City. Isang posisyon lamang po para po sa kinatawan ang miyembro ng House of Representatives po. Sa ngayon po, ilan pala para sa kalaman din ng ibang hindi taga Antipolo, mga kamag-anak dyan, o kaya naman mga residente dyan, ilan ba maglalaban-laban dyan pala, Attorney Rex? 6 po. Noong una po ay 7 sana, ngunit may isa pong umatras. Pinawi po niya, nag-withdraw po siya ng kanyang Certificate of Candidacy. Attorney, pag ganyang election dyan, special election, yung normal na ginagawa ng COMELEC, katulad naman ng mga gun ban at iba pa, ipapatupad din ba dyan sa 2nd District ng Antipolo? Tama po. Para din po itong mga kaganapan ng national at local elections noong Mayo. Parehong-pareho po. Kaya nung nag-election period po nung February 12 at tatagal sa March 29, gun ban po dyan. At yung campaign period po dyan, February 12, tatagal na hanggang March 12. Paalala po, yung pong mga regulasyon sa pangangampanya, sukat, saan ilalagay, bawal sa mga puno, kawad ng kuryente, poste, pag-aari ng gobyerno, labas dun sa itinatakda ng mga private property o kaya po ay common poster area, bawal po yan. Magsasubject din po kami sa Operation Backlash dyan din po sa Antipolo. We're just curious kung ilan ba ang matatawag na presinto dyan sa ikalawang distrito ng Antipolo? Marami-rami po. Rin, 721 po dahil po ang 2nd District ng Antipolo City po ay isa sa pinakamalaking legislative district sa buong Pilipinas po. Ganun ba? What about pala doon sa kahandaan din ng ating mga presinto, para naman doon sa mga PWDs at kaya naman mga senior citizens sa this coming special election, Attorney Rex? Sa lahat po ng paaralan ay may itinakda na rin po na mga priority polling place para po sa ating PWDs, senior citizens, pati na rin po yung pregnant women. Alam niyo po, sinusubok sana namin na manatili sa sariling presinto nila yung ating vulnerable sectors. Kaya lang po, hindi lahat ng paaralan ay kayang i-accommodate yung mga presinto sa ground floor. Kaya talagang meron pong mailalagay sa 2nd or 3rd floor. So ang ginagawa po natin, para naman po dun sa ating mga vulnerable sector, wag na po kayong umakyat kung sakali talagang nailagay sa 2nd or 3rd floor yung inyong presinto. Doon po mismo sa ground floor, meron pong priority polling place. Doon na lamang po kayo pumunta. Yung mga teachers po natin ang kukuha ng balota sa inyong presinto. Doon po kayo boboto at under po ng paningin ng ating mga watchers, ibabalik po at ihuhulog sa ballot box ng inyong presinto ang inyong balota. Yung mga presinto, the past election dyan sa Antipolo, same pa rin ba sila? Pareho din po, pareho din po. Okay. At least meron pong mga nadagdag dahil patandaan po natin mula po nung July ay nagkaroon kami ng pagpaparehistro, nung October 20 ay nagsimula na rin po ng pagpaparehistro. So yung mga nagparehistro po mula October 20 hanggang nung December at nagkaroon ng Election Registration Board, na-approve na po sila, kasama po sila dito. So may mga nadagdag pong presinto talaga. Yun sanang tanong ko, at least nasabi nyo na rin, Attorney Rex, doon sa mga bagong mga butante na nakahabol dito po naman sa halalang ito. By the way, sa ibang usapin po, Attorney, usapin naman ito dito sa kaso naman ni Senator Marcoleta. May kognayan naman dito sa kanyang SOSI. Ito is Statement of Contribution Expenditure. Actually, nakalang taon pa ito, mga Nobyembre pa yata ito, pero hanggang ngayon ay wala pang decision dito. Ang resolusyon, ang COMELEC, sa question naman kung may katotohanan o hindi, dito po naman sa kanyang mga inilagay sa kanyang Statement of Contribution Expenditure ng 2025 election o midterm election. Kamusta na po dito ang ilalabas na resolusyon? Meron na pa ba nakatagda rito, Attorney Rex?
nakatakda pong ilabas na ang recommendation o resolution ng aming Political Finance and Affairs Department. Itong Pebrero po, inaasahan po namin na since natapos na yung unang bahagi ng kanilang investigasyon, ito po ay kasama pa rin yung pagre-resolba. So inaasahan po namin na sila po ay maglalabas na ng kanilang rekomendasyon kung meron bang nalabag na batas o kung anumang aksyon ang kasunod pa kung meron man. Bakit po natagalan dito doon sa mga nagtatanong ang COMELEC na magkagawa ng maglabas ng resolusyon mag-ugnayan sa kaso dito nitong Senator Rodante Marcoleta, attorney? Nako, hindi naman po natagalan. Kung matatandaan niyo po, ito'y bunsod ng isang interview sa isang istasyon. Wala pong formal na kaso si Senator Marcoleta. Nung nabalitaan po ng COMELEC sometime in November 7, nung November 24, naglabas po kami ng show cause order. Tapos po, sabi namin, ang hearing ay nakatakda ng December 22. Ngunit ng December 22, nag-request po siya ng extension. Pinagbigyan naman po, nung January 6, ay naisumiti na niya ang kanyang sagot. Kaya nga po, ito na, dumating na tayo sa puntong nire-resolba na po ito. Alam niyo, medyo kailangan po natin bigyan ng oras yung investigating officer dahil alam niyo po, bubusisiin niya lahat. Hindi lamang po yung sagot, kundi yung mismong statement of contributions and expenditure ay kailangan pong araling maigi. Maalala ko lamang, i-refresh ko lang yung mga listeners natin. Ito may kinalaman yata doon sa kanyang expenditure, ginastos niya, mas malaki yata doon sa kanyang asset sa kanyang salin. Anong patakaran pala dito ng COMELEC, Attorney Rex, ano? Kasi siyempre, ngayon mag-election na naman dyan sa may bahagi ng Antipolo. Sakop din pa sila dito sa patakaran ng COMELEC with that SOSI? Ay, opo, sakop po. Pare-pareho po yan. Ang nangyari po kasi dito, dalawang bagay. Una sa lahat, dun sa interview po niya noong November 7 sa isang stasyon, sinabi niya na meron siyang mga natanggap na contributions. Ngunit yung kanyang contributor ay hindi po pumayag na maideklara ang mga pangalan nito. So in short, nung tinignan po namin ang kanyang SOSE, wala pong lumalabas na contribution na tinanggap. Umabot po sa 112 million plus yung nagastos niya sa kanyang pangangampanya. Dito po kinonekta ng ating mga kababayan since walang contributor, lumalabas parang sarili niyang gastos. Ngunit doon, dahil wala nga po siyang sinabing tinanggap na tulong kung kanino man. Ngunit nung tinignan nila ang kanyang statements of asset and liabilities and net worth, lumalabas po na sa around 52 million lang yung kanyang total net worth. So doon po nagsimula yung question, kaya nga po pinagpaliwanag namin siya doon sa sino ba yung mga contributor at ano ito, bakit hindi dineklara. Kasama po ito doon sa ire-resolba ng aming investigating officer. Kasi magiging president to Kung nagawa yan ng isang politiko, ganun na rin gawin ng iba. Huwag na lang ilagay ng katotohanan doon at may mga dahilan pa, mga sinasabi dyan. Kung sakasakali, kung may mapatunayan na lumabag ang isang politiko o tumakbo, may parusa ba dito? Alam ba, kung ikaw ay nahalal na, without mentioning muna kay Senator. Opo. Sa pangkalahatan po. Pangkalahatan, opo. Opo, dahil po ito po yung requirement ng Republic Act 7166 at ng Omnibus Election Code na kailangan full, true, correct at itemized yung dinedeklara mo dyan. Kung sakali man po na hindi ka magsasabi ng totoo dito, tandaan natin, under oath po ito, dalawa po yan. Pwede kang makasuhan ng administratibo. Ikalawa, pwede kang masampahan ng kasong perjury dahil ito po ay sinumpaan. May ikatlo pa po, kung may matutuklasan po na paglabag sa iba pang batas. Kasi may sinasabi po tayo sa Section 95 na prohibited contributions, mga pinagbabawal na tanggapin na contribution. Meron pa nga po sa kasunod niyan, yung galing sa foreign entities, merong prohibited raising of funds, meron pang prohibited donations. Napakarami pong tinitignan ng aming pong departamento dyan. Maari po itong magbunsod ng isang election offense. Iyon po naman ay kasong kriminal sa paglabag po ng isang election law na may pagkakakulong po yan. So lahat po ito ay tinitignan, inaaral at iniimbestigahan ng aming departamento. Mabigat din pala yan. Kaya pala nag-iingat din palang COMELEC dyan kasi sabi nga maging president to doon sa iba pang mga politiko. Attorney Rex, itong kaso may kaugnayan sa SOSI na ito. Anyway, isang punto na lamang, lokal na issue pa rin dyan naman sa may lugar ng lalawigan ng Pangasinan. Kasi may kaugnayan ito sa desisyon ng COMELEC First Division, yung incumbent vice mayor doon sa partikular na sa lugar ng Rosales, itong si John Isaaco. Ito yata ito'y pinotesta ng kanyang natalong si Susan Casareno. Sinasabi ng korte yata dito na pinagbigyan siya itong nagpoprotesta si Susan Casareno. Bakit hindi ito susundin ng COMELEC ang desisyon naman ng Regional Trial Court
na-avoid yung proclamation nitong si Vice Mayor John Aisa Ako, incumbent Vice Mayor ng Rosales, Attorney Rex. Tama po, ito ay bunsod ng isang election protest. Yan, election protest, opo. Opo, pagkakabilang ng boto. Lumalabas po kasi nung sa tinatawag nating recount na isinagawa sa balota ng ating Regional Trial Court dyan sa Pangasinan, parang nabaligtad. Imbis na yung dating yung nakaupo na Vice Mayor, ang lamang, parang lumamang, kumabila po, ano? At dahil dito na isang iproklama dun sa desisyon, yung pong nagprotesta, siya na yung nanalo. Ang kaya po ito hindi maaaring ipatupad pa dahil ayon din sa umiiral na batas, nakapag-file po ng apela sa COMELEC. Ang desisyon po kasi ng mga regional trial court sa ganitong protesta ay dapat iapila mo sa COMELEC kung nais mo man. Sa pag-aapila po, normal din na nag-issue po ang COMELEC at ito po'y tinanggap ng COMELEC First Division. Dalawang order po ito. Una, parang preliminary injunction o kung yung sanay po tayo, yung parang temporary restraining order. Hold muna habang diringgin namin yung pong mga desisyon na to dahil meron ding aligasyon yung pong nakaupong Vice Mayor. Una, na hindi pinagbigyan yung na-tampered daw po yung balota at dahil dito dapat pumunta dun sa ballot images. Yan po, hindi daw po siya napagbigyan ng korte dyan. Kaya nga po ito ay kasamang re-resolba at para po malitis ng maigi, nag-issue ng dalawang order ng COMELEC. Una, para po doon sa korte na huwag munang i-implement habang ito ay ditinggin. Ikalawa, doon po sa tinuturing ng korte na nanalo na hindi ka muna makakaupo at tatapusin muna ang apila. Hayaan niyo po, kami mag-update sa inyo habang sumusulong po ang kasong ito. Matagal-tagal pa siguro to. Pero sa ganitong desisyon, ang RTC, COMELEC, sino bang susundin dito? Ang COMELEC po ang masusunod COMELEC talaga, po issue dito. ng ano to, Opo, unless po iaakyat ng kung sino mang Yun, partido papunta sa Supreme Court. Alam niyo po, yan ang kagandahan sa election cases. Pagkatapos po sa COMELEC, hindi na dadaan sa Court of Appeals. Diretso po ito sa Supreme Court. Okay. Sige, paalala niyo na lang po, Attorney Rex, dyan sa issue sa usapin itong Antipolo at gina rin dyan sa may lalawigan ng Pangasinan, lalo doon sa may Rosales. Inyong paalala po. Go ahead po, Attorney Rex. Opo, sa ating mga kababayan po sa Rosales, Pangasinan, sumusulong po ang mga proseso ng naaayon sa batas. Kaya po sana maging mahinahon po tayo at pabayaan po nating sumulong mga prosesong legal. Gaya rin po ng ating mga iba pang proseso dito sa ating bayan. Hayaan po nating gumulong yung mga prosesong legal nang sa gayon magkaroon ng linaw at magkaroon ng pagkakataon ng bawat partido na mailabas ang kanilang mga ebidensya at kanilang pong mga argumento dito. Ikalawa, sa ating mga kababayan po sa Antipolo City, bukod po sa pagtupad sa mga umiiral na pagbabawal tulad ng gun ban, ating pong huwag mag-alala at marami pong checkpoints ngayon dyan, sana po kayo'y makibahagi dahil po kailangan magkaroon kayo ng kinatawan sa House of Representatives. March 14 po ang halalan. Sabado po ito, kaya po sana inaasahan po ng COMELEC kayo'y makikilahok dahil tandaan po natin, halos mahigit 2 taong maninilbiham bilang congressman ninyo ang inyong ihahalal. Kaya po maging responsableng botante at piliin po ang karapat-dapat na maging kinatawan ng 2nd District ng Antipolo City. Maraming salamat po. Very well said. COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang gabi po dyan sa COMELEC. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Mga kasama, yan natin pagkipagnain po naman sa Commission Elections at mga paalala na rin, kaugnay po naman sa lapit naman na halalan special elections sa Segundo Distrito.